morning mga kaabi, welcome back to my channel. Problema mo rin ba ang pagkamatay ng iyong mga crayfish? Panoorin mo ang video na ito. Sigurado meron ka mapupulot na aral. Tara, samahan niyo ako. Mga kahabi, isa ka rin ba sa madalas na namamatayan ng crayfish? Ito yung madalas na naririnig at makikita mo sa mga post, sa mga group. At laging ang tanong ay bakit namatay yung aking crayfish? Samantala na ang sabi ng iba ay madali lang daw alagaan ng crayfish. Pero totoo nga bang madali alagaan ng crayfish? Kung ikaw ay isang gustong mag-alaga ng crayfish, ano ang una mong bibilin? Ano ang gusto mong bilhin? Yung maliit o yung malaking crayfish? Yung breeder na. Siyempre pipiliin mo yung breeder na kasi ito yung sa tingin mo na mapapabilis ang pag-breed at pagpaparami ng crayfish mo, di ba? Kasi ito mabilis mag-itlog. Kaya ang kadalasan binibili ng mga gusto mag-alaga ng crayfish ay yung breeder na para mag-iitlog na kaagad. Hindi nila alam na base lang po sa aking experience, yung breeder na o medyo may edad na crayfish ay mas mabilis silang mamatay na o nabibilang na ang kanilang mga araw. Gusto nyo bilhin yung mga breeder, pero ang mas magandang bilhin mga kahabi, yung medyo bata pa, yung mga 2.5 o 3 inches lang ang laki. Mas matibay sila at malakas kaysa sa mga medyo malalaki na. Kasi sa totoo lang mga kahabi, yung mga malalaki na medyo maiksi na ang buhay niyan kaysa sa mga bata pa. Tama ba mga kahabi? Kaya magtataka tayo kung bakit nagsasabing namamatay yung kanilang mga crayfish. Kasi nga ang hinahanap ng iba, breeder na. Pero kung kayo mag-uumpisa dun sa mas bata, mas malakas, mas matibay yung katawan, kaya tumatagal sila mga kahabi. Mas may potential pa tayo na mas maparami pa yung mga bata pa. Kasi yung iba mga kahabita, sa totoo lang nagmamadali silang makapagparami kaagad ng crayfish. Pero yung kaalaman nila sa pag-aalaga ng crayfish ay kulang pa. Sa totoo lang mga kahabi, medyo masela ng crayfish. Yan. Isa rin ako dun sa mga nakabili ng crayfish na namatayan din. Nung unang bili ko ng crayfish mga kahabi, kung mapapanood nyo po yung iba kong vlog, yung una kong vlog ng crayfish, 22 pieces na crayfish yun. Ang natira na lang sa akin 6 pieces. Kaya sabi ko nga doon, kumuha lang ako ng experience doon. Ngayon mga kahabi, medyo nakakuha na ako ng experience. Ang binili ko mga crayfish kasi mayroong breeder na nagpayo sa akin. Kasi ang hanap ko breeder na. Nagmamadali tayo makapagpaitlog, makapagparami ng mga crayfish. Pero kung sa titingnan nyo, sa kabila nun, mas maiksi na nga ang buhay nung medyo may edad ng crayfish. Bukod doon, hindi tayo sigurado sa 3 to 4 inches kung gaano na ba sila katanda, mga kahabi. Kasi, siyempre, di ba, malaki na. Kung tutusin, talagang medyo may edad na yung mga malalaki kaysa dun sa mga maliliit na crayfish. Tama po ba? Kasi yung 2 inches to 3 inches, medyo maiinip ka nga talaga. Pero mga kahabi, doon mo mapag-aaralan yung pag-aalaga ng crayfish. Yung sa tubig, paano ba natin itatama yung tinatawag na water quality. Yan. Tapos yung pagpapakain mga kahabi, may mga faktor to na kung bakit namamatayan tayo ng mga crayfish mga kahabi. Kaya ang suggest ko lang sa inyo sa pag-aalaga ng crayfish, tiyagaan to mga kahabi. Kumuha kayo ng mas bata na crayfish na habang nag-aaral pa lang tayo sa pag-aalaga ng crayfish ay doon mo makikita kung paano mo sila talagang aalagaan. Kagaya nga ng mga kahabi, meron akong napapisa na eggs ng ating mga crayfish. Yung
sa isa kong vlog na hinayaan ko lang yung ating mga crayfish na breeder na magpisa. Pero iilan lang yung napisang eggs nila. Tapos yung crayfish na yon, yun yung pinag-aaralan ko i-monitor simula tubig, sa pagpapakain, pati yung hides nila, yung space. Marami kasing factor mga kahabi yung nagiging dahilan ng pagkamatay ng ating mga crayfish. Pero ang suggest ko sa inyo mga kahabi, mas maganda kung bata yung bibilin yung crayfish, kasi unang-una nga sabi ko nga sa inyo, parang tayo lang yan na pag bata, malakas, matibay yung katawan, matibay yung resistensya, kaya labanan yung environment na kung saan sila nanggaling na environment, tapos ililipat sa ibang environment na kailangan nilang ma-adapt yung kung ano meron doon sa paglilipatan nila. Hindi kasi ang medyo may edad na crayfish mga kahabi, sa totoo lang talagang maselan din. Kagaya sabi nila, quality naman yung tubig na pinaglipatan. Meron ako nakitang ganun na nag-message, quality naman yung pinaglipatan kong tubig, bakit ganun namatay pa rin yung crayfish ko? Ang linis-linis nga ng di ba? Pero ang tanong mga kahabi, yun nga saan mo ba sila binili na breeder? Isa rin yun sa nakikita kong dahilan ng pagkamatay ng ating mga crayfish. Tignan nyo kung kayo bibili sa mga breeder na malalaki o yung may mga farm, paano ba sila inalagaan doon? Tapos mapupunta sa'yo, tama ba? Ano ba yung gamit nilang tubig? Ano ba yung pagpapakain nila ron? Ano ba yung klase ng hides na meron sila? Yun yung mga dahilan na pwede nating pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ng ating mga crayfish. Para sa akin mga kabi, yun yung nagiging factor na namamatay yung ating crayfish, yung environment na kailangan nilang may adapt na para may isalbang kanilang mga buhay mga kahabi. Kaya naalala ko rin yung mga kahabi, yung mga una kong, kasi siyempre tayo tumitingin-tingin tayo sa mga group ng bentahan ng mga crayfish. Makikita mo ron, merong mura, merong mahal na mabibilan. Siyempre, kung ikaw man, ang gusto mong bilhin, di ba mura? Meron ako natanungan doon, mahal ang magbenta. Pero, ang sabi niya sa akin, ang tanong ko sa kanya, baka pwede makaingin ng discount. Pero ang sabi niya sa akin, sir, breeder ako Pero natawa ako sa sagot niya, breeder ako. Sabi ko, sa loob-loob ko, bakit yung ibang nagbebenta ng mura, hindi ba breeder? Di ba breeder din? Tama, di ba? Kaya lang ito ang natutunan ko sa sagot niya. Kasi siya breeder nga. Tama? Pansinin niyo mga kahabi, yung sa sagot niyang breeder siya, tapos meron din breeder na nagbebenta ng mura. Yun yung point ko na dapat dapat nating makita. Pareho silang breeder, pero bakit may nagbebenta ng mura na breeder? Di ba? Kasi para sa akin, yung malalaking farm na nagbebenta ng mura, yung mga farm na malalaki, yung mga pandila, tama? Sila yung yun yung sinasabi ko na environment na dapat natin makita na pagka nilipat na sa atin yung mga alaga nilang crayfish, ay nagkakaroon ng epekto. Kasi nga, yung crayfish nilang alaga nandun sa environment na iba yung malawak o hindi ko pa sure kung anong klaseng farm yung yung ng mga crayfish na malalawak kasi bultuhan talaga sila magbenta, tama? Makikita natin doon sa mga post, talagang medyo may mura kasi bultuhan. Meron namang mahal magbenta, ang sabi breeder din sila, breeder naman parehas, pero bakit sila mahal magbenta? Disclaimer lang po sa mga breeder na na crayfish pero nandun din ako sa proseso na pinag-aaralan ko rin kung bakit
madalas namamatay yung ibang crayfish. Pero yung nagiging dahilan sa pagkamatay ng ating mga crayfish, yung environment niya, yung maninibago sila sa lugar, yung sa tubig, sa pagpapakain, sa pag-aalaga, nandun mga kahabi. Kaya yung ibang nag-aalaga ng crayfish na namamatayan, titingnan nyo rin kung saan kayo bumibili o anong klase yung environment na pagkukunan ng ating mga crayfish. Kaya mga kahabi, kung makakakuha naman kayo ng mga crayfish na aalagaan nyo doon sa mga malalawakang farm, mas maganda kung tanungin nyo kung nakakondisyon na yung mga crayfish na mabibili nyo. Ibig kong sabihin, halimbawa, hinango nila sa farm nila, tapos ibinenta ka agad. Yun yung nakita ko lang factor, mga kahabi, na kaya madalas may mamatay sa mga nabibili nating crayfish. Yung syempre yung bigla-bigla ang environment na paglilipatan nila, mga kahabi. Kaya mas maganda kung halimbawa ihinango nila yan sa farm nila, tapos na i-condition, sigurado kapag ito may bebenta, malaki ang tsansa na mabubuhay sila kaysa yung bigla ang hinango tapos may bebenta ka agad sa mga gustong mag-breed ng crayfish, may ipapasa ka agad sa kanila, kahango lang. May faktor talaga na sa atin aabuti ng pagkamatay yung mga crayfish na mabibili natin. Kaya mga kabi, ito po yung mga nakita ko na nagiging dahilan ng pagkamatay ng ating mga nabibiling crayfish. Hanggang dito na lang po ang ating video at sana po ay nakapagbigay ako ng tips o idea kahit papano dun po sa mga bagong bibili at mag-aalaga po ng ating mga crayfish. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsuporta sa Aljeros Vlog. Paki-subscribe po ang ating channel. Pakipindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye-bye!